Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon or magandang gabi. Ayan, mamili na lang kayo guys kung nasaan kayo bandang oras dyan. Ayan. So ngayon guys, gagawa tayo ng, no, hindi pala gagawa kasi hindi akong gagawa guys. Bali sister ko ang naggawa. Ayan. Kasi meron kaming CCTV sa bahay, guys. Ayan, so nakita ko siya, ito oh, nakita ko siya na gumagawa siya ng ano, ng atsara. Ayan, nagpe-prepare siya. So sabi ko sa kanya, saglit-saglit lang. Sabi ko, kuhaan mo yan, kuhaan mo kasi gusto ko siyang i-upload. So ayan guys, pinakuhaan ko siya sa aking anak. Ayan, so idisturbo ko talaga ang aking anak para i-video yung atsara na gagawin ng kapatid ko guys. So, ayan, kasi gusto kong makapag-upload ng atsara at wala pa akong nai-upload na ganyan, guys. So, ngayon, ang ating video ngayon, bali, ang gagawa, guys, ay yung sister ko, ayan, shout out kay Vivian De Los Santos, ayan. So, siya ang gagawa niyan, guys. Bali, late upload itong video na ito. Ayan, kasi hindi ko nga maasikaso talagang i-edit siya. So, ayan, mag-aano na lang tayo guys. Voice over na lang tayo. Ayan. So, hindi ito guys, ano ha, hindi siya yung video na mailalagay ko lahat yung ano, yung pasunod-sunod ng measurement ng ingredients kasi hindi nga ako ang nagluto. So ngayon ang tinanong ko ang kapatid ko guys, sabi niya tansya-tansya lang yon. So ayan, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano niyang ginawa at ano yung mga nilagay niya guys. So ayan, bago yan mag-intro muna tayo guys. Ayan guys, ito nga pala yung mga ingredients niya. Grated green papaya, carrots, ayan, hiwain nyo lang po ng pa-julienne or ano, shape ng flower, ayan. Nasa sa inyo kung anong klase ng shape ang gusto nyong gawin sa carrots. Ayan, syempre maglagay din ng raisin, ng bell pepper, pineapple, vinegar, sugar, salt, black pepper, onion, at ginger guys. So, ayan, yung ano, yung papaya, guys, kailangan mo nang piga-pigain yan pagkatapos na i-ano, guys, i-grated. Ayan, pagkatapos gadgarin, ayan. Sabi ng kapatid ko, nilalagyan mo na siya ng salt, tapos kailangan siyang piga-pigain, guys. Hugasan, ganon. So, ayan, naghiwa-hiwa din siya ng luya. Ayan guys, so tingnan na lang natin kung paano ang ginawa niya. May onion pa pala. Ayan yung sugar. Ayan guys, gumamit siya ng 99 na sugar. 99 po ang tawag dyan sa ganyang brown sugar sa amin. Yung light ang kulay ay 99 ang tawag sa amin. Ayan, naglagay din siya ng salt. At syempre yung vinegar. Ayan guys, tansyahan na lang yan guys, sabi ng kapatid ko guys, kaya kayo na ang magtansya. Ayan, pakita ko lang kung paano niya ginawa yan. Ayan, syempre naglagay din siya ng black pepper. Ayan, durog ang ginamit niya guys, pwede rin namang ano, kung gusto nyong wag durog masyado, dikdikin nyo na lang. Ayan, so ayan nga pala yung papaya guys. Piniga-piga niya muna. Kailangan tanggalin ng husto yung kanyang tubig. Ayan, ang dami palang tubig ng papaya guys. So ayan, natapos niya ng pigain. Ilalagay niya na yung carrots.
So, yan, maninipis lang ang hiwa, guys. At syempre, naggawa din siya ng ganyan. O, yung parang flower ang shape niya. Para may style naman daw ang kanyang atsara, guys. Ayan, syempre yung luya, ginadgad niya rin, guys. Kasi ayaw niya raw makain ng buo. Ayan, kaya gadgarin na lang para walang, walang sagabal pag kumakain. Ayan, manguya ng diretso. Ayan, sa bagay mas masarap nga kapag ginadgad, guys. Syempre, mas malasa yun. Pero duman sa gagagaon, may ayan para namin ayan, nasa sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong gawin, guys. Kung gaano karami ang gusto nyong ilagay pala, ayan. Sa susunod, guys, susubukan natin gumawa ng atsara. Ayan, para mailagay natin yung saktong measurement. Pero alam nyo naman tayong mga Pinoy, guys, pag mga homemade, hindi na tayo nagme-measure talaga pag mga lutong bahay o mga, kapag nagpe-prepare tayo ng mga ganyan. Lalo pag may handaan, di ba? Talagang, tansyahan na yan. Hindi na kailangang i-measure pa. So, ayan nga pala, guys, ginawa niya yan nung piyesta sa amin. So, September pa yun, guys. Ayan, kaya late upload yan. Pero gusto ko talaga siyang mai-upload. Kaya sabi ko, bibigyan ko siya ng time kapag hindi ako talaga busy. Para ko siya, mai-upload na. So, ayan, guys. Syempre, maglalagay siya ng bell pepper. Ayan, kung gusto niyo maglagay ng nung spicy na chili, pwede naman yata yun. Ayan, pero syempre kung may pakakainin kayo mga bata, ayan, ganyan ang ilagay nyo. Para makain ng lahat, di ba? Ayan, yung mga mahihilig yan sa maanghang, maglagay na lang kayo, guys, ng separate. So, ayan, hinalo-halo niya na, guys. Ayan. So, yan naman yung vinegar, guys. Ayan. So, naghalo-halo na, guys. Tapos, sabi niya, yung yung ginger, yung onion, sasalain niya naman yan bago niya ilagay sa atsara. Ayan, para walang buo-buo. So, bali yung lasa lang talaga ang habol niya dyan sa luya at sa onion. So, yan ang magiging niya, guys, magiging sauce ng atsara. Bihira kasi kami dito, guys, makabili ng ng papaya na hilaw talaga. Hindi kagaya sa Pilipinas na marami ka talagang makukuha. Minsan may mga kapitbahay ka pa na may mga tanim. So, hindi mahirap ang humanap ng hilaw na papaya. Yung fresh talaga. So, dito sa Lebanon, medyo mahirap kasi wala namang nagtatanim ng ganyan. Kung meron mang mabili, galing pa yun sa ibang guys. Sa ibang lugar pa galing yun, inaangkat lang nila tapos ititinda nila dito. Hanggang maluto lang ang sibuyas. So, ayan, mainit na siya, guys. Yung lasa niya sa suka. Luto na siya, na pwede na. Ayan, na-overload na ang suka. Buti hindi umapaw. Talagang overload yan, guys. Ayan. So, saktong-sakto doon sa ginamit niyang guys, pag-iinitan. Lasa niya lang talagang kinuha ko.
So, ayan, kapag tunaw na yung sugar niya, guys, pwede niya nang tanggalin yung mga yung mga nakahalo na yan sa ibabaw, guys. Ayan. Dahan-dahan ang kanyang paghalo kasi nga overload yung yung kanyang suka. O, ayan guys. Ready na. Naano niya na rin. Na strainer niya na din. So, purong suka lang talaga siya. Ayan. So, hindi naman pala maligam-gam guys. Mainit siya talaga. So, kailangan lutuin din pala yung suka. Kasi nga, syempre, hilaw lahat yung nakalagay. Para yung asim ng suka, yun ang magluluto dyan sa atsara sa papaya. Gustong gusto ko yan guys. Naalala ko nung bata pa ako, gustong gusto ko talaga siya. Tapos, merong barbecue, di ba? Ang sarap niyang ipares sa barbecue. O kaya kapag may mga fried, masarap siya kapag may pritong isda, may pritong karni, pork chop, ayan. Masarap talagang i-partner yung atsara. So, ayan guys, sinalo-halo niya lang naman yan lahat. Dikit ang carrots. Hindi siya naglang marayan. Ayan, nilagyan niya ng pineapple tidbits guys. Ayan, di ba nag-aagaw yung niya, yung tamis-tamis at yung asim. Ayan, pagkatapos ilagay, syempre haluin. Last. Ayan, may dagdag pa guys. Ayan, lalagyan niya pa pala ng raisin. Ayan, black raisin. Kung gusto nyo lagyan ng yellow, pwede naman guys. Ayan na, sa inyo kung anong available dyan sa inyo, pwede nyong ilagay. Ayan, so dalawang balot. Ayan, so ganyan pala ang paggawa ng atsara guys. Sa susunod, susubukan natin yan kapag ako nakahanap dito ng fresh na papaya. Ayan, minsan meron kaming papaya dito guys kapag merong nagpapadala sa amo ko. Kaya lang bihira talaga yung may hilaw. Kapag magbigay man sila ng mga regalong ganon, medyo manibalang na talaga yung papaya. So, kala mo minsan green yung labas, pero pag binalatan mo, manibalang na siya. So, hindi naman magandang gawing yun atsara. Kailangan talaga yung green siya at matigas pa. Ayan. So, ganyan ang pinili niyang lalagyan, guys. Ayan. Kasi marami silang bisita nung fiesta, guys. Kaya gumawa siya ng ganyan, oh. So, ganyan lang ang paggawa niya, guys. Maraming salamat.